nakita eh. Siguro yung iba dyan nakapanood na. Pero mga ka-JP Natics, nagwala pala itong si Banat Bay. Bakit? Sinabihan nito, itong si Congressman Miao Barsaga ay isang malaking scam. Mga kababayan, bakit kaya mga ka-JP Natics na nag-aaway-away at inaaway nitong si Banat Bay, itong si Kiko Barsaga? O, ito panoorin natin. Bakit ko ito sinasabi? Ito kasi yung aking sentimento at sa malamang sentimento ng aking grupo na Banateros. Oo. Kaya nung aking po pinag-aaralan yung damdamin at puso ni pangalan nito, sino ba ito? Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, nung aking pong pinapanood siya at iniisip ko kung pareho ba kami. Nung nanawagan siya, sumuporta po kami doon. Nung nanawagan siya na pumunta sa Dasmariñas, sa Forbes, sumuporta po kami doon. Kahit nga yung grupo ko nga, sumuporta rin doon sa Raha Soliman nung nag-rally. Ang hindi ko lang maunawaan dito sa part na to ay bakit po siya umuwi kung siya yung nanawagan at supposedly nangunguna. As a matter of fact, yung mga pulis nga doon hindi alam kung sino yung organizer. Then I was expecting you're going to lead that rally. Pero what did you do? You went there, nagmeow-meow, nagpa-interview sa media, then umuwi. Sorry to say, I'm a bit frustrated sa'yo. It's not nice. Ako, nagpunta po ako doon to observe. I went there to support the call of Congressman Barsaga. Ang akin lang, Kiko Barsaga, makinig ka. We are happy with your post. We are happy with your meow-meow. Kahit nakukornihan ako. Ito ang masakit. Alam mo, nagagamitan lang kayo, sa totoo lang eh. Kaya yan ang napapala eh. Naggagamitan lang kayo. O, sa totoo lang, gusto nyo si Kiko Barsaga pangunahan kayo. Di ba? O, kasi nga, wala kayong tao eh. Akala nyo, sinuportahan nyo naman si Barsaga dahil akala ninyo, meron kayong mapapala. Akala ninyo, makakapagbitbit na maraming tao si Kiko Barsaga. Eh, iniwanan din kayo sa ere. Hindi pala masakit. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die. Willing to die. Anong ginawa? Anong ginawa? Willing to die ba yon? For his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die. Eh, bakit ka umalis ka agad for your safety? Kung that's the reason is for your safety. Akala ko ba you're willing to die? Pero if you're really willing to die, that's yun ang sinasabi mo. Sana you should have stayed. Kasi people are already coming. Pumupunta na sila eh. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, meow, meow, tapos umalis ka na. You left the people na tinawag mong pumunta doon. Tapos bigla ako napanood ito. And ito, medyo inisip ko kung i-discuss ko ito pero mali eh. Sabi ko sablay. Sablay talaga eh. And I cannot keep it. So sa akin, Kiko Barsaga, since nagsasalita ka naman, itodo mo na. Samahan mo ng aksyon. Kasi kung puro salita ka lang din, wala kang pinagkaiba sa mga kasamahan mo diyan sa Kongreso. Naintindihan mo? Sana you would take this as a constructive criticism. At sasamahan kita pag ikaw talaga ay lumaban ng yung talagang namumuno, hindi yung magpapapicture na uwi na kagad. Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barsaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagkalit niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. Na-late siya sa hearing niya ngayon kasi nag-computer game siya daw nung gabi. Yung gabi na rin yung may rally. So ibig sabihin, gumawa ka ng rally, nag-meow-meow ka, tapos umuwi ka, nag-computer ka na lang. Tapos yung mga estados mo, Marcos will have no choice but to declare martial law. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Pinasakay lang kayo ni Kiko, 'di ba? Gusto lang niya maging mag-grandstanding. Mag-grandstanding. Yun ang katotohanan. Iniwan kayo sa ere, nag-computer siya, magdamag. Kaya late din siya doon sa kanyang ethics hearing. Iniwan kayo doon dahil tanga-tanga kayo. Iniwan kayo doon kasi mga utu-utu kayo.
mga ka-GPnatics, nung una pa lang nakita ko na, teka lang, sabi kong ganun. No, hindi pa ito nag-ano, 'di ba? Magdamag tayo naka-live tayo, magdamag din tayong talagang nakabantay. Hanggang alas 3 nga ng madaling araw, nanonood pa ako sa cellphone ko Mga kababayan, yung mga nagsasalita pa doon, may mga nagpi-prayer, ano pa nga doon Inabangan ko to, sabi ko, bakit ganun? Ang bilis ni Kiko Barsaga na umalis. Kala ko ba he is willing to die? 'Di ba? Akala ko ba talagang lalaban siya sa korupsyon? Sasamahan niya ito kahit magdamag, walang uwian. Sabi ko, wala pa atang 1 oras na dumating. Nag-sorry na kaagad siya. Sabi niya ganun, sorry, kailangan kong umalis dito at kailangan pumunta dun sa Forbes. Tapos nang pagpunta sa Forbes, nagpa-interview, mga kababayan, sa Baylayas. So, ibig sabihin itong si Kiko, talagang, mga kababayan, nagsisik lang siya ng atensyon. Hindi po siya yung tipong tao, sabi nga niya sa kanyang pahayag, mga kababayan, dahil nga nagngaw-ngaw itong si Banat Bay, sabi ni Kiko, oy, hindi ako full-time vlogger katulad mo. Kayo na lang mag-rally dyan sa susunod kung gusto nyo hanggang madaling araw. Patay, mga kababayan. Diba? Ang sakit nun. Tapos yung mga vlogger pa naman nila, sa bagay, yung mga vlogger dyan, kumita naman kayo sa mga pakulay. Diba? Kumita naman kayo sa mga pakulay. Kaya lang napagod kayo, masakit yung lalamunan ninyo, naulanan kayo, masakit na yung mga katawan ninyo. Kawawa kayo. Pero hindi nyo nakita na kayo ay ginagamit lamang ng isang may sintu-sinto. Marami nang sablay ito si Kiko Kahit yung pagpapile niya ng impeachment complaint, mukhang mga kababayan, imbis na makasama kay Pangulo, makakabuti pa yung kay Pangulo para maprotektahan siya ng 1 year sa 1 year ban rule. Ay, tawag doon, mga kababayan? Doon sa, tama, 1 year ban rule. Diba? Akala kasi nila, mga ka-GPnatics, tuntua sila, oy, sige, si Kiko Barsaga, nagyayaya ng mag-rally daw tayo. Para pabagsakin si Marcos. Tara, sama tayo. Tapos nung mga kababayan, pagpunta dun, sabay iwan. Ang sama talaga ng loob. Sabi siguro nila Banat Bay, bakit iniwan kami sa ere ng mga to? Tapos kami ngayon ang ipinangsasalpok. Kami ngayon ang ipinaharap dun sa mga pulis. Sabi siguro mga ka-jeep, talaga naman, sa bagay, kaya malungkot si Banat Bay noon. Nakita nyo naman, nakaganon Nakaganon. Dahil wala nga pong sumama sa kanila. Yung tao, nung nakita na itong si Kiko Barsaga umuwi, unti-unti na rin na nawala. Kumbaga yung eagerness ng tao, pati yung kanilang dedikasyon na sila po ay manatili doon at yung yung kanilang damdamin, silakbo ng kanilang damdamin ay mag-init lalo. Mga kababayan, sabi tuloy nung isa, ano lang to, trabaho lang Di ba, Mama Twyler Wilfred? Sabi, trabaho lang daw, mga kababayan. Sa makatuwid, yung mga yon ay mga bayaran. Meron pa nga meron pa nga matanda na nagsasabi, hindi raw siya nabayaran. Kawawa naman. Sabi pa nga, nakunan yon ng mga vlogger, mga kababayan. Sabi pa nga ng vlogger uy ate, wag ka nga dito, doon ka sa likod. Mas amusing mapanood na magwala ang mga DDS kasi naloko sila ni Kiko, meow meow. Saklap nun. Pinagpalit yung rally ninyo sa computer. Binigyan lang kayo ng less than 1 hour. Ang tagal nyo nag-antay, nagpakapagod kayo, binigyan lang kayo ng less than 1 hour. Ganon kayo ka-importante sa kanya. Ibig sabihin, hindi kayo importante. Diba? Ganon lang yon mga kababayan. Ang dami kong tawa, 10. Okay? So hanggang dito na lamang mga ka-GPnatics at magkita-kita tayo muli mamaya.